Pumasa sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-hair follicle drug test si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Pero para kay Congressman Pulong, may ilang kongresista na aatras sa hamon ng bise. May pabirong patama naman ang mambabatas laban sa nagpapatuloy na Quadcom hearing. Yan at iba pang detalye sa balitang ihatid ni Jason Rubrico. Sumailalim sa hair follicle drug test si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte nitong araw ng Miyerkules sa Mandaluyong City. Kasunod yan ang hamon ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte para sa mga kumakandidatong kongresista sa 2025 midterm elections. Kahit kaninong challenge, as long as may buhok pa ako, lalo na yung mga young guns ng Congress, ibigay ko na kahit burnik ko. Kung ikaw kandidato ka at wala kang tinatago, ba't di ka magpa-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. Nagpa-drug test din sa Davao City ang makakalaban ni Congressman Duterte bilang representante ng unang distrito ng Davao na si PBA Party List Representative Migs Nograles. Yan ay matapos siyang hamunin ni Pulong. Para sa accountability to, para sa transparency to. And we are just doing what the people want to see or no. Ikatlong beses nang nagpa-hair follicle drug test si Congressman Pulong. Una ay noong hinamon siya ni dating Senador Sonny Trillanes at ang ikalawa ay nitong Agosto ngayong taon matapos siyang maghain ng panukalang batas kaugnay sa mandatory drug testing para sa mga opisyal ng gobyerno. Pero ayon kay Congressman Pulong, hindi lang dapat drug test ang basihan para iboto ang isang kumakandidato. Huwag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya while serving their constituents. Sa tingin naman ni Congressman Pulong, may mga kongresistang hindi kakasa sa hamon ng pangalawang Pangulo. Sa tingin ko, alam nyo na yung sagot. Magpa-drug test na lang sila. Para magkaalaman na. Imposible naman wala silang pera pang drug test. May sagot naman ang kongresista kaugnay sa kaliwat kanang akusasyon ng ilang mambabatas laban kay Vice President Sara gaya na lamang ng pagkakaroon ng problema sa pag-iisip at pagiging desperada daw nito. Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, syempre, sino ba yung nagko-comment, di ba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt? Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Kaugnay naman sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tututukan daw nito ang pangangampanya bilang mayoralty candidate sa Davao City. Kakampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao, 182 barangays yun. Kung gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa, siyempre, diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Makakalaban ni dating Pangulong Duterte ang dating miyembro ng kanyang gabinete na si Carlo Nograles. Kilala ang mga Nograles na matagal nang katunggalin ng mga Duterte sa politika sa Davao. Sabi rin ni Congressman Pulong, bagamat itinuturing ni dating Pangulong Duterte na kaibigan ang mga Nograles, kabaligtaran naman ito para sa kanya. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila eh. I did not consider them as my friends, ma'am. Patungkol naman sa nagpapatuloy na Quadcom hearing sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, may pabirong patama ang kongresista laban dito. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano sir? Ha? Wag na, joke lang yan. Lahat ng hearing yan, from Senate to sa House, lahat. Bayad yan, ay bayad. Matatandaan na sinabi naman ni VP Sara na tatakbo ang 3 Duterte sa pagkasenador, pero ni isa ay walang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa national elections. Sabi niya yun. Wala pa naman talaga, wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pang ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang ako. So yun nga,
sabi din ng mama ko na tapusin mo yung yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. So ito second May plano akong mag-retire. Sa gitna ng mga pambabatikos at paninira sa mga Duterte, sinabi ni Congressman Pulong na humugot siya ng lakas sa kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman at sa Panginoon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNOY News.